na Panginoong Hesus, yes, bawal ang tamad sa kingdom niya. Panginoong Hesus, ligtas ako dahil, alam mo yun, nakapagturo ako ng ganito, nakapagturo ako ng ganyan. Wala akong kayang iharap sa Panginoon, naglalapit akong ganito, naging magtuturo ako sa inyo everyday. Luluhod ako sa harapan niya. Luluhod ako sa harapan niya. At sasabihin sa kanya na, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ang lahat ng ginawa ko sa mundong yon ay basura. Ang pagmamahal mo nung ikaw ay napako. Nung ikaw ay naghirap sa masamang mundong to. Ang siyang biyaya na nakapagpabago sa akin. At kailangan ko as atapat na mananampalataya sa iyo, Panginoon, kailangan kong magtrabaho para sa iyo. Nang walang kahit na anong kapalit, pagmamahal lang. Yan ang trabahador ng Panginoon. Okay? Kaya tayo sinasabihan dito, one in Christ. Okay? Kailangang ibalik ang sakripisyo, Ma'am Angel. Amen. Kailangang ibalik ang... Guys, ganito na lang. Namimiss ko rin kasi yung mga nasa live, ngayon. Sa Sunday, open comment section tayo. Okay? Namimiss ko na rin kasi yung mga kapatid natin dito na hindi natin kasama sa GC na everyday na nandyan. So sa Sunday, tayo po ay open comment section. Okay? Open comment section tayo sa Sunday. Okay? Anong sabi dito? One in Christ. Ephesians chapter 2 verse 11. Ano pong sabi dito? You were not born as Jews. You are the people the Jews call uncircumcised. Those Jews who call you uncircumcised call themselves circumcised. Their circumcision only something they themselves to do their bodies. Ano pong ibig sabihin? Tayo ay hindi talaga pinanganak na isang Hudyo. Okay? Tayo ay hindi pinanganak katulad ng isang Hudyo. Pinanganak kayong hindi Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos. Dahil hindi kayo katulad nila ng mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lamang. Now, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal niya ang lahat ng tao. For God so loved the world, He gave His only Son. Dito pumasok ang circumcised, not by flesh, but in the Spirit. Romans chapter 2, verse 24 to 28 ba yun to 26. Doon pumasok as spiritual Jews. Sabi dito, alalahanin nyo, Ephesians chapter 2, verse 12, nyo rin na noon ay hindi nyo pa kilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito nang walang pag-asa at walang Diyos. Amen. So noon, ganito tayo. Lagi niyong alalahanin at lagi kayo magpakumbaba. Kasi kapag lagi niyong aalalahanin yan, ang puso niyo lagi magpapakumbaba. Okay? Pagpapakumbaba at hindi pagmamataas, ating mga kapatid. Kaya lagi niyong alalahanin. Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na malayo kayo noon sa Diyos. Pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng paggiba ng pader na naghihiwalay sa atin. Ito na nga yun, ipinanganak at hindi ipinanganak. Ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay Hudyo sa laman, pero hindi sa puso. So kailangan ng Panginoon na mapihit ang puso natin, hindi dahil sa bato, na bitbit na bato ni Mosaic Law. Batas na ipinasok sa iyong puso at isipan. So dito ngayon papasok, you are circumcised by the Spirit, pleasing God on how do you live in this evil world. So dito ngayon papasok, Romans chapter 2, circumcised by the Spirit and called as a Jewish people of God. Kaya sinasabi dito, giniba ng Panginoong Hesus ang naghihiwalay sa dalawang ito. Pinanganak na Hudyo at hindi ipinanganak.
Ngayon, kung mapapakinggan mo ang kanyang salita by His Spirit, yung pagkagiba sa laman at sa laman, okay, dito ngayon magkakameron ng batayan sa puso. Pareho kayong nasa laman. Ngayon, magkakameron dito ng talo-talo saan? Puso. Pinasok niya ang spirit. Dala-dala ang batas sa isip at puso mo para magkameron ng respeto sa kanya. At yun ang gumiba sa pagiging non-Jewish and Jewish person. Pakinggan nyo. Ephesians chapter 2 verse 15. Ang pader na giniba niya ay kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin. Di ba? Ayun na, sinabi ko na. Yung Mosaic law, giniba niya yon. Kasi laman yan eh. Ang laman, hindi nga kayang pigilan ng laman eh. Ayaw nang pumigil ng laman eh pagdating sa Mosaic law. So, ipinasak niya to. Pinasok niya sa loob ng isipan niyo at ng iyong puso para magkameron ng respeto at takot sa Panginoon. Pakinggan niyo. Ngayon, iisang katawan na lang tayo. Ginawa niya ito para sa, ginawa niya, nasana tayo. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo, nang sa ganun ay magkasundo na ang dalawa. Ngayon, iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ito na yun, guys. From being worldly to kingdom. From being Gentiles to spiritual Jews. Ganun katalino yung Panginoon. Kasi ang mga Gentiles, yan na yun. Kita niyo ang mga Gentiles. Walang pagsunod sa salita ng Diyos. That calls Gentiles. Pero hindi na nga tayo Gentiles eh. We are a spiritual Jews. Okay? Binago niya, giniba niya ang kautusan. At pinaltan niya ng spirit. At ipinasok niya yung utos, pero hindi utos kundi pagmamahal sa iyong isip at puso. Ngayon, iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Winakasan niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Ephesians 2 chapter 17, pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Hudyo nang unay malayo sa Panginoon at maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Amen. Si Paul ay Hudyo, physical at spiritual. Si Peter ay ganun din. Ngayon mga kapatid, tayo ay hindi katulad nila before. But ginawa tayong Hudyo ng Panginoon by Spirit. So by His Spirit, we are saved by His grace. And by His grace, we deny ourselves. Tingnan niyo ang sabi. Ngayon tayong lahat ay magkakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya, kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa sa mga pinabalal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Israel. Ito yung sinasabing the future Israel. Before we are Gentiles, hindi natin alam kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. But now we are spiritual Jews and we are now part in Israel of new heaven and new earth. And we called Israel, New Jerusalem. At dahil dito, tayo ay pinagkaisa, pamilya na tayo ng Diyos. Mananampalataya, tunay na mananampalataya ng Panginoon. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang haligi ay mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo. Palakpakan nyo! Tayong mananampalataya as a spiritual Jews of the living God, katulad tayo ng isang gusali, isang tahanan. Isang tahanan na hindi magigiba. Isang tahanan na hindi kayang pagibain ng kahit sino. Kaya bang suntukin ng tao ang tahanang gawa gusali? Suntukin mo yan pag hindi nasira ang kamay mo. Diba? So ganyan tayo katatag. Ano mang pagsubok, diba? Okay? So hindi tayo
Katulad. May ads. Sorry. Ay, la. Maghuhugas pa pala ako, guys. Ang dami. Uhugasan ko pala. Ay, wait lang. So, magpatuloy tayo na nawawala ako. Okay. Ano nga yung kantang yan? Nasa na na. Na 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 na. Okay, ano nga yan? Okay, so anong sabi doon? Tayo ay isang gusali. Hindi tayong gabain. Sorry po, sorry. So anong sabi doon? Nakita ko yung hugasin ko, guys. Nakatitig ako sa hugasin. So hindi tayo ay gusali na katulad ng apostol at mga propeta. Kita nyo? Kita nyo yung mga propeta na tinawag ng Diyos. Noon. Kita nyo, yung mga apostol, hindi sila mag-iba-giba ng kahit sino kasi ang sinusunod nila ay ang Diyos. Amen? Ganun tayo. Tayo ay isang gusali na ang haligi ay ang apostol, ang propeta at ang pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kasi hindi magiging matatag ang haligi kung walang pundasyon. Tandaan nyo yan. Hindi magiging matatag ang haligi kung walang pundasyon. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nakakaugnay at nagiging isang banal ng templo ng Panginoon, kaya tayo isang katawan. Okay? Kaya tayo isang katawan. That's why kung paano ako lumakad, ganun kayo lumakad. Kung paano ako sumunod, ganun kayo sumunod. Kung paano tayo tumanggi, ganun kayo tumanggi. Ganun, iisa tayo. At pag sinabing iisa tayo at gusali tayo ng Panginoon, dapat iisa ang ating pag-iisip, pamamaraan ng Diyos. Okay? Amen. Kaya sinasabi dito, Ephesians chapter 2 verse 22, at dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ano bang sabi? Dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi kayo ng gusaling itinatayo, kung saan nananahan ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nagpapasikat na naman po ang pusa ko. Pasensya na kayo. Mga kapatid, maraming salamat po. So, dito pong matatapos ang ating topic ngayong gabi. Okay, so, bukas, meron tayo, hindi, Sabado pa lang pala tomorrow, no? So, mga kapatid, tomorrow is Saturday. Wala po akong live. Sino ang bless, may live. Gusto ko lang po hingin yung masasabi nyo dito, mga kapatid, sa na-topic natin today. Ma'am Bless? Yun po, no, Miss Tin, kasi yan po yung ginagamit ng mundo, no? Na cherry-picking verses, yung Ephesians 2:8-9, na hindi naman nilalahad ng buo yung kalooban ng Diyos. Tapos, imbis na akala mo, na pangaralan mo ng tama, akala mo, maliligtas yung taong yun, tapos naligaw mo pa pala. Kasi hindi mo naibigay sa kanya yung una. Tubalon ka agad sa verse 8, hanggang 9, di ba? Hindi mo malang sinabi sa kanya na dapat na born again in spirit na circumcised in the spirit na. Para, di ba, tinanggihan mo na yung sarili mong laman dito sa kasamaan ng mundo. Yun lang po talaga, no? Yun lang yung hindi ko wala pa akong nakita dito kahit dun sa mga dating turo, kung nasan kami dati. Wala, hindi po talaga yung tinuturo. Kaya sabi ko, talagang ito na yun. Ito na yung hinahanap natin dati na hindi tinuturo sa atin. Kung nandito na tayo ngayon, kaya merong pagbabago sa atin. Kasi kung nasa tamang turo ka talaga, may pagbabago. May pagbabago sa buhay mo. Kasi dati po, wala po talagang pagbabago sa amin. Nakikinig lang kami, hindi nga kami hindi nga ako marunong magturo nun dati, di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Dapat ngayon, nakakapagturo na kayo. Kasi ibig sabihin, nag-grow na kasi kayo in the spirit. Kasi nga, tama, di ba? Yung will yung kalooban ng Panginoon ang nasunod nyo. Kaya, you grow in the wisdom of the Lord Jesus Christ. So, talagang praise God. Wala po talaga ako masasabi kundi salamat, Panginoon. Kundi dahil po sa biyaya nyo na tinanggap namin ng aking mga kapatid. Wala po siguro kami dito ngayon sa katotohanan. Yun lang po, mga kapatid. Salamat po. Amen. Mga kapatid, baka may gusto pa kayong i-share, Ma'am Jane. Ma'am Nika, alam ko may i-share ka. Ma'am Nika, ano yung gusto mong i-share? Para, sa naging topic natin today, para malaman ng bawat isa na yung kung ano yung kahulugan kung paano ka naligtas, Ma'am. Ang sa akin po, i-reflect ko na lang po yung
Ang naging topic po natin ngayon with regards din doon po sa na-topic namin kanina. Na talagang tawag dito, faith po talaga, pakikipag-isa sa Panginoon, and also yung katatagan po, 'di ba? Kasi unshaken po ang kingdom ng Diyos. So kung tayo po ay nasi-shake dahil lang sa mga persecution, pagtitiis, na dapat din naman po talaga nating ma-experience, kasi nga po 'di ba, nakikiisa tayo ay body ng Diyos. So kung tayo magiging unshaken, ibig sabihin hindi po spirit ng Diyos ang meron sa tayo, kundi espiritu pa rin ng mundo. At ganyan din po yung pagiging yung endurance po talaga, pagpapakatibay. Kaya nga po 'di ba, kailangan talaga rooted tayo ng Word of God, pinapakain natin araw-araw ang ating mga spirit nang sa gayon hindi tayo manghina. At kaya din po talagang patatagan, at 'di ba po, ito ay faith simula sa umpisa hanggang po sa wakas. Kasi nga po 'di ba, ang faith, iyan po ay pakikipag-isa sa Diyos, iyan po ay obedience. Hindi lang po iyan maniniwala ka, kundi susunod ka. Kaya nga po 'di ba, follower tayo. And also kung babalikan po natin yung crucifixion po, 'di ba? During nung papunta pa lang po ang Panginoong Hesus, 'di ba po, dun sa burol ng bungo, 'di ba nga po siya ay pinahirapan, at kung mapapanood natin, 'di ba po, yung pagsasadula, yung mga worldly people po yung nasa paligid niya, na kung saan, 'di ba po, yun yung nag-aalipusta sa kanya, yun yung parang nangbabash sa kanya, yun din, 'di ba po, nagpapako sa kanya. So kung tayo po ay hindi nakaka-experience ng pagtitiis, paghihirap, pag-uusig katulad ng Panginoon Jesucristo, ibig sabihin hindi tayo yung body niya, hindi tayo kabilang doon. Kasi nga po 'di ba, ano ba yung nangyari sa body ng Panginoon noon? 'Di ba, representation din po yun na mangyayari sa atin, na talagang magtitiis din tayo katulad niya. Kaya nga 'di ba po, may pakikipag-isa. So kung ano na-experience niya, hirap, pag-uusig, ganun din po ang ma-i-experience natin. And also 'di ba nga po, yung pagka-crucify niya, which is also representation natin. 'Di ba nga po, we should deny ourselves and crucify our flesh, na kung saan 'di ba po, yung dugo kasi po 'di ba ng Panginoong Jesucristo ang siya naging ransom natin. At 'di ba, kapag kino-crucify natin ang ating flesh sa araw-araw, kumbaga, yun po kasi yung tinutukoy na bautismo, 'di ba? Sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang banal na dugo na siyang magsi-circumcise sa atin, by pagbabago po ng ugali, ng laman ng puso, 'di ba? Paglilinis ng lahat ng seed, ng ungodliness and righteousness na nakamundo na sa ating mga puso. Kasi nga po 'di ba, sa puso natin nagbubukal ang mga motive at intents bago yan napunta sa ating isipan, at kapag hindi na natin kinaya, of course gagawin na natin yan sa ating mga kamay or kung ano pa man sa pananalita. At dahil doon 'di ba nga po, ang nasa ating mga kamay ang ating kapalaran sa iyong ginagawa, at doon po tayo hahatulan ng Panginoon. And also din po, kung babalikan po ulit natin sa crucifixion, ganun din po kasi, 'di ba, yung nararanasan natin. Kaya tayo merong godly sorrow, at nakaka-feel tayo ng parang something na pain sa ating mga puso kapag nakikita natin yung nangyayaring kasamaan sa paligid natin, even sa ating family, 'di ba nga po. Pero 'di ba, katulad ng Panginoon Jesus, talagang sinorender, kumbaga dininay ang sarili niya. So ganun din tayo, sinabit niya na at hinayaan niya ng Panginoon na siya ang kumilos. Kasi nga po 'di ba, sa pagkamatay niya ay ibinalandra niya po yung tagumpay niya. Kasi nga po, 'di ba po, napagtagumpayan niya yung kasamaan ng mundong to, which is ganun din po yung ating mararanasan sa pamamagitan po niya. Kaya nga po 'di ba, siya yung daan. Siya yung nag-bridge, 'di ba po, sa gap between ng humanity at ng Panginoon. So kung hindi ka naniniwala sa kanya na siya ang makakapagligtas sa iyo, kung naniniwala ka sa magtuturo lang sa inyo, 'di ba, o sa sarili mo, so ikaw ay delikado. Mapunta ka sa hell and also sa lake of fire. So 'di ba? Siya nga po kasi 'di ba, yung pintuan na ating papasukan patungo sa Diyos. Siya ang maglilinis sa ating mga kasalanan. 'Di ba nga po, kung walang pag-aalay ng dugo, wala pong kapatawaran ng mga kasalanan. So 'di ba, yung dugo ng Panginoon Jesucristo na dumanak po sa cross ng Calvary, yun po ang naging ransom natin. Kasi kung hindi po nangyari yun, tayo pong lahat ay nakapako sa cross. So ganun sa physically. Pero 'di ba po, yung ibabalikan ko po natin ulit yung about sa crucifixion, at ganun din po bago po siya i-crucify. Yun din po kasi a representation na mangyari sa atin. Ang Panginoon Jesucristo, physically, naranasan niya yun. Pero sa atin, 'di ba, spiritual warfare po, ganun yung nararanasan natin everyday. Hindi ba nga po, sa kanyang pag-i-endure at pagtitiwala sa Panginoon,
At 'di ba nga po, siya ay nilibing na and then siya po ay nabuhay. Pero siya ay nabuhay hindi sa laman, kundi po sa spirito. At ganoon din po tayo, 'di ba? Kailangan natin talagang patayin na yung pagnanasa ng ating laman at hayaan siya na turuan tayo na patuloy na i-crucify at patuloy tayong sumunod sa kanya. At ganoon din po, 'di ba? Siya katulad natin, ngayon tayo po ay nabubuhay na sa spirito ng Panginoon. Hindi na po sa pagnanasa ng ating laman. Kaya nga po, 'di ba? Hindi siya naka-experience ng death, ng tawag dito pagkabulok at ganoon din wala nang ending yung buhay kapag 'di ba po tayo ay sumampalataya sa kanya. So, ganoon din po 'yun. Kumbaga, lahat ng nangyari ay nagiging ano din po sa atin, representation. And also, yun nga po, ang labanan talaga dito ay yung mga demonic entities na hindi natin nakikita, na ginagamit lang po yung mga tao, di ba po, para pitasin yung ating mga emotion, para tayo ay sumabog sa inis, sa galit, at mawala tayo ng self-control at mabalisa tayo. So, yun lamang po, maraming salamat po. Amen, di ba? Amen po, talagang ang Panginoong Hesus ang siyang daan at walang ibang may daan, kundi ang ating Diyos. Sa mga kapatid po ba natin dyan, may dadagdag pa po kayo? Kung wala na pong idadagdag, pwede na po tayong sumunod sa ating pagdarasal. Okay? So tayo po ay magdasal nang ang lahat po ang mga nanay, ang mga tatay, mga tito, ate, kuya natin dyan ay makapagpahinga na at baka sila ay may trabaho pa bukas. Okay? Tayo po mga kapatid ay magdasal na. Maraming salamat po, Ma'am Bless, Ma'am Nika, Sir Jonathan, Ma'am Jane, Ma'am Cherry, Ma'am MJ at Sir Daniel at sa iba pa kanina, Ma'am Angel na mga umakyat kanina para i-share kung paano rin nila, alam mo yon, kung paano nagiging matatag ang bawat isa sa pananampalataya na parang inihahalong tulad sa gusali sa Diyos. Let's start to pray. Papurihan po natin ang Panginoon. Panginoong Diyos, dakilang Diyos, Diyos ng lahat ng Diyos, Hari ng lahat ng hari, ang iyong pangalan ay Hesukristo ng Nazaret. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagagalak at napakasaya ang mga puso sapagkat kayo ay napakabuti naming Diyos. Kami ay masaya sa araw na ito sapagkat natapos na naman po ang isang araw na aming pakikipag-isa sa inyo habang nagtitiis sa masamang mundong ito. Kasi ang pagmamahal nyo ay gusto nyong ipakita mula sa amin at kaawaan ang mga tao sa mundong to na magbago. Ang tunay mong salita, Panginoon, ang siyang magdadala ng mga tapat mong anak sa iyong kaharian. Ang magtitiis sa masamang mundong ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Kami po ay nagagalak na makasama na kayo, Diyos, aming Diyos. Kami nagagalak na makita kayo, mahagkan kayo, mahalikan kayo, mayakap kayo, at pasalamatan kayo sa inyong pagmamahal. Kami ay nasasabik na, Panginoon, kung gaano kayo kasabik na makita kami, gano'n na din po kami kasabik, Panginoon, na makita kayo. At handang-handa kami, Panginoon, na humarap, makita, at pagtagumpayan ang kasamaan ng mundong ito. Panginoong Hesus, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay sa inyo lamang po. Ang lahat ng biyaya, papuri, ang lahat ng kagalakan ay talagang itataas ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa araw na to at gabayan niyo po ang mga elect nyo, patatagin ang pananampalataya nila, ipagkaloob ang kanilang mga kailangan. At sila ay ingatan, Panginoon, at kaawaan niyo ang mga tao na nananahan sa masamang mundong ito. Sapagkat hindi nila alam, Panginoon, ang kanilang ginagawa. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, isisigaw ko pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, maraming salamat po. Amen. Praise God Good night, po. everyone. Thank you po. So, see you po tomorrow sa live Thank na you po. Sir John. Thank you po. Okay? Okay. Good night, guys. Maraming salamat po. Shalom, shalom po. Shalom po. Shalom po.